Yo, what's up mga lodi? Meron nga pala dito ang sirang stand. Nakatambak na siya dito sa Giedli. At ito yung aquarium niya. 100 gallon. Matagal na ito nakatambak dito. Gawa ng nauulanan siya. Kinalawang na yung stand. Kinain na yung ilalim. Sirang-sira na. Kaya ang gagawin dito, i-renovate natin to. Renovate natin yan. Ito yung aquarium. Okay pa. May basag lang siya dito. May crack lang siya maliit. Ang gagawin na lang dyan, tatapalan lang yan. Hindi na kailangan palitan yung ilalim. Bukas na rin, katagalan. Tanggal na din pala dito mga lodi, oh. Ayan, oh. Tanggal na to. Hindi na kailangan i-grinder. Tapos dyan, putol. Ang gagawin ko dito mga lodi, puputulin ko siya hanggang dito. Basta babawasan ko height nito. Tanggalin ko yung ilalim. Tapon na yan. Tapos papalitan natin yan ng gantong bakal, tubular. Aray ko. Ito, tubular. Buo pa yan. 20 feet. Kasya naman yan dyan eh. Yan, palitan natin yan. Yun mga lodi, naputol ko na yung ilalim. Bali ang height na lang nito is 2 feet na lang to. 24 inches mula taas hanggang baba. Tapos maglalagay tayo ng 4 inch gap. 4 inch gap bago tayo maglagay ng first layer. Mga dito. Tapos tatanggalin ko na lang tong brace. Yan, tanggalin na natin yung brace. Yan, 4 yan. Para at least walang sagabal dito pag maglalagay tayo ng aquarium. Naikot ko na nga pala lodi yung frame na gagamitin ko dito para sa ilalim. Kumbaga, dual stand pa rin siya. Kaso mababa na. Customized lang na lang. Pang ano lang naman ito, pan sarili. Yan, ito yung gagamitin natin na frame. I-welding na lang to bukas. Hindi lang na videohan yung pagcut nito. Pero ganun lang din naman yan. Ito brace na to. 4 yung brace dapat eh. Kinulang yung tubular. Kaya 3 na lang yan sa gitna. Tapos dito. Yan, ganyan. Bukas na natin i-welding yan. Ito yung day 2 mga kuy. Sinimulan ko na kagad i-welding yung frame na ilalagay ko doon sa pinababang 100 gallon stand. Spot lang yung una kong ginagawa dito mga kuys. Ititignan ko pa ng eskwala kung pantay bago ko ito i-full weld. Hindi man kagandahan yung pagwe-welding ko mga kuys. Pero masasabi kong kaya naman magkarga ng aquarium to. Zero knowledge talaga ako nung pumasok ako dito mga kuys. Kahit sa paggawa ng aquarium, wala akong idea kung paano mag-cut ng salamin. Wala akong idea kung paano maghagod ng sealant nang hindi dumudulas. Pero ngayon pinaubayan na sa akin ng paggawa ng aquarium. Mapamaliit man yan o mapamalaki. Nung okay na ako sa paggawa ng aquarium mga kuys, naisip ko na what if try ko naman mag-welding. Kompleto naman yung mga tools dito sa pag-welding mga kuys, gagamitin na lang talaga. Nung unang subo ko niyan mga kuys, nabubutas ko yung bakal siguro dahil nabababad ko yung welding rod. Habang tumatagal mga kuys, nakukuha ko rin naman kahit papano. Paunti-unti lang, tapos sa experience na lang din ako nakakakuha ng knowledge mga kuys. Hanggang ngayon naman mga kuys, nagtatanong at nanonood pa rin ako ng mga welding videos kung ano yung mga tip na makakatulong sa akin sa pag-welding ko. Kaya nung tumagal mga kuys, meron tayo mga pumasok na project, merong mga client na nagtiwala na nagpa-customize ng stand, mga nagpa-modify. At masasabi kong satisfied customer sila mga kuy. Kaya hindi man kagandahan yung pagwe-welding ko mga kuy. Masasabi ko na kaya neto bumuhat ng aquarium.